Ang labanan sa Mosul na naganap mula Oktubre 2016 hanggang Hulyo 2017 ay hindi lang basta isang kampanya para palayain ang isang lungsod. Ito ang naging rurok ng mga taon ng pagkabulok ng politika, tensyong sektaryo at regional na alitan na nagbigay daan sa Islamic State of Iraq and Syria, mas kilala bilang Islamic State of Iraq and Syria, na muling bumangon mula sa abo ng digmaan sa Iraq. Ang pag-alis ng mga puwersa ng Estados Unidos mula sa Iraq noong 2011 ay nag-iwan ng isang marupok na estado, pinahina ng mga panloob na pagkakabaha-bahagi at sistematikong katiwalian. Ang pamahalaan ni punong ministro Nouri al-Maliki na pinamunuan ng mga Shiite na pampulitikang paksyon ay nagpatupad ng mga patakarang mapananggalang na naglayo sa mga komunidad ng Sunni Arab sa hilaga at kanlurang bahagi ng Iraq. Ang pagbuwag sa mga lokal na milisya, ang pagtabi sa mga lider ng Sunni at ang pagpapolitika sa hukbong sandatahan ay lumika ng matabang lupa para sa pag-aaklas. Ang Islamic State of Iraq and Syria na nagmula sa Al-Qaeda sa Iraq sa ilalim ng pamumuno ni Abu Bakr al-Baghdadi ay sinamantala ang hindi pagkakontento na ito. At pagsapit ng 2013, muling naitatag ng grupo ang kanilang presensya sa mga lalawigan ng Anbar, Nineveh at Salahuddin, habang sabay na pinalalawak ang kanilang operasyon sa Syria sa gitna ng sariling digmaang sibil ng bansa mula sa kanilang mga base sa Raqqa at Deir ez-Zor. Naglunsad ang Islamic State of Iraq and Syria ng makakaugnay na kampanya upang magtatag ng pansamantalang kalipato gamit ang propaganda at takot upang magpakita ng lakas na lampas sa kanilang tunay na bilang. Ang Iraqi Security Forces o Iraqi Security Forces ay hindi handa para sa bagong banta na ito. Sa kabila ng mga taong pagsasanay mula sa United States at $1 bilyong na tulong militar, nanatili pa ring pinahihirapan sila ng hindi epektibong pamamalakad at katiwalian. Madalas binibili ng commander ang posisyon, mababa ang sahod ng sundalo, madalas silang wala sa tungkulin at magulo ang sistema ng lohistika. Kaya nung sumugod ang mga puwersa ng Islamic State of Iraq and Syria sa Mosul noong unang bahagi ng Hunyo, 2014 kakaunti lang ang kanilang nakaharap na paglaban. Ang pagbagsak ng Mosul ay biglaan at napakaluba. Humigit kumulang 1,500 na mandirigma ng Islamic State of Iraq and Syria gamit ang bilis at psikolohikal na digmaan ay nilampasan ang isang garison ng mahigit 30,000 sundalong Iraqi. Bumagsak ang buong mga brigada, tumakas ang mga komander at nagkawatak-watak ang depensa ng hukbo. Sa loob lamang ng ilang araw, nasamsam ng mga militante ang napakaraming armas na gawa sa Amerika, kabilang ang mga tangke, Humvee at artilyeriya, na agad nagbago sa Islamic State of Iraq and Syria mula sa isang gerilyang puwersa tungo sa isang regular na hukbo. Noong Hunyo 10, 2014 tuloy ang bumagsak ang Mosul na dating palawang pinakamalaking lungsod sa Iraq at sentro ng kalakalan, kultura at pagkakaiba-iba. 10,000 residente ang tumakas patawid ng Ilog Tigris patungo sa mga lugar na kontrolado ng mga Kurdish, habang ang mga naiwan ay napailalim sa pamumuno ng Islamic State of Iraq and Syria. Ang pagkawala ng Mosul ay isang pambansang kahihiyan para sa Iraq. Para sa maraming Iraqi, ito ay sumisimbolo sa tuluyang pagbagsak ng kaayusan matapos ang 2003. Para sa Islamic State of Iraq and Syria, ito ang nagmarka ng pagsilang ng kanilang sariling ipinahayag na kalipato. Ito ang kwento ng labanan sa Mosul, ang pinakamabangis na labanan ng Iraq laban sa Islamic State of Iraq and Syria. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Matapos masakop ang Mosul, idineklara ng Islamic State of Iraq and Syria ang pagtatatag ng isang kalipato noong Hunyo 20, 2014. Itinalaga si Abu Bakr al-Baghdadi bilang kalipa mula sa pulpito ng Al-Nuri Mosque at ipinahayag ni Baghdadi ang isang pandaigdigang Islamikong estado na nanawagan sa lahat ng Muslim sa buong mundo na magbigay ng kanilang katapatan. Malalim ang kahalagahan ng ginawa niyang ito.
Naging ideolohikal at administratibong puso ng kalipato ang Mosul, nagsilbing kabisera nito sa Iraq at pinakamahalagang teritorial na pag-aari. Sa ilalim ng pamumuno ng Islamic State of Iraq and Syria, dumaan sa matinding pagbabago ang Mosul. Ipinatupad ng grupo ang mahigpit na uri ng pamamahala batay sa kanilang ekstremistang interpretasyon ng batas Islamiko. Ang Diwan al-Hizbah, reliyosong pulisya ng Islamic State of Iraq and Syria, ang napapatupad ng mahigpit na panuntunang panlipunan. Kinakailangang magpalago ng balbas at dumalo sa dasal ang mga lalaki samantalang pinilit magsuot ng buong nikab ang mga babae. At ang mga pampublikong parusa, kabilang ang pagputol ng bahagi ng katawan, pagpako sa krus at pagbitay ay isinasagawa sa mga liwasan ng lungsod. Sa ekonomiya, natatag ang Islamic State of Iraq and Syria ng sistemang kayang tustusan ng sarili sa pagbubuwis at pagsasamantala. Nagpataw sila ng zakat o mga relihiyosong buwis sa mga negosyo at kinumpiska ang mga ari-arian ng mga hindi-Muslim at mga kalaban sa politika. Ang pagnanakaw ng mga artepakto mula sa museo ng Mosul at ang pagsira sa mga sinaunang pamanang Assyrian tulad ng Nimrud ay nagdulot ng galit sa buong mundo. Ngunit nagsilbi rin itong propaganda na nagpapalakas sa pagtanggi ng Islamic State of Iraq and Syria sa sekular na kasaysayan. Ginawang kuta ng militar ng grupo ang Mosul, binarikadahan ang mga kalsada, naghukay ng mga lagusan sa ilalim ng mga komunidad at nagkalat ng mga taguan ng armas sa buong lungsod. Ang mga bata ay tinuruan ng ideolohiya sa mga paaralan ng Islamic State of Iraq and Syria at sinanay sa tinatawag nilang mga kampo ng Cubs of the Caliphate. Ang populasyon ng lungsod na tinatayang nasa 1.5 milyon ay naging lakas paggawa at ginawang panangga ng tao. Pagsapit ng 2015, nagsimulang humina ang kontrol ng Islamic State of Iraq and Syria. Muling binuo ng Estados Unidos ang isang pandaigdigang koalisyon sa ilalim ng Operation Inherent Resolve na nagbibigay ng suporta sa mga puwersang Iraqi at Kurdish gamit ang lakas ng impapawid at intelihensya ng koalisyon. Pinarget ng mga airstrike ang mga convoy ng Islamic State of Iraq and Syria, mga infrastruktura ng langis at mga command center na unti-unting nagpapahina sa kakayahan ng grupo na magpatupad ng kanilang kontrol. Habang muling nabawi ng mga puwersang Iraqi ang Tikrit, Ramadi at Fallujah mula 2015 hanggang kalagitnaan ng 2016, lalong naihiwalay ang Mosul. Bagamat lumiit ang mga hangganan ng kalipato, nanatiling matatag ang kanilang kabisera, napalakas, puno ng fanatismo at handa para sa pagkubkob. Pagsapit ng tag-init ng 2016, sinimula ng pamahalaang Iraqi ang pagbuo ng mga huling plano para mabawi ang Mosul. Ang kampanya na may codename na Operation We Are Coming Nineveh ay idinisenyo upang maging pinakamalaking operasyong militar sa Iraq mula noong pagsalakay noong 2003. Si punong ministro Haider al-Abadi ay humarap sa matinding pressure sa politika upang mabawi ang lungsod at maibalik ang otoridad ng Estado. Ang tagumpay sa Mosul ay hindi lamang layuning militar, kundi isang kinakailangang pampulitika rin. Gayunpaman, ang mismong gawain ay napakahirap. Ayon sa mga pagtataya ng intelihensya, mayroong humigit kumulang 5 hanggang 7,000 na mandirigma ng Islamic State of Iraq and Syria sa Mosul, kabilang na ang mga dayuhang militante mula sa Chechnya, Tunisia at kanlurang Europa. Mayroon silang malawak na sistema ng mga lagusan, mga sasakyang may Improvised Explosive Device o VBIEDs at mga sandatang kontratangke. Bawat kalsada, gusali at tulay ay inihanda para sa labanan sa lungsod. Ang koalisyon na humarap sa hamon ay binubuo ng iba't ibang grupong may sari-sariling interes. Ang mga puwersa ng seguridad ng Iraq ang nagsilbing gulugod ng pag-atake, suportado ng elite na Counter-Terrorism Services o Counter-Terrorism Services mga unit na federal na pulisya at lokal na pulisya ng Nineveh. Ang mga Kurdish Peshmerga ay sumulong mula sa Hilaga at Silangan, pinutol ang mga linya ng supply papuntang Syria at sa kanluran. Ang Popular Mobilization Forces o Popular Mobilization Forces, isang grupo ng karamihan ay Shiite militias na suportado ng Iran, ang nagsecure ng mga rural na lugar at naghangad na pigilan ang mga reinforcement ng Islamic State of Iraq and Syria o pagtakas papuntang Syria. Mahalaga ang papel ng Estados Unidos at mga kaalyado nitong koalisyon.
Ang pinagsamang Joint Task Force Operation Inherent Resolve ay nagbigay ng suporta sa impapawid, artilleriya at mga tagapayo na nakatalaga sa loob ng mga unit ng Iraqi. Sa tulong ng drone at satellite reconnaissance, natukoy ang depensa ng lungsod at tinarget ng airstrike ang mga lider at pasilidad ng Islamic State of Iraq and Syria. Pagsapit ng Oktubre 2016, nakapagsagawa na ang mga puwersa ng koalisyon ng mahigit 12,000 airstrike sa buong Iraq na nagpapahina sa kakayahang operasyonal ng Islamic State of Iraq and Syria. Sa estratehiya, ang plano ay nagtakda ng maramihang pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Aabante ang Peshmerga sa Mosul mula Hilagang Silangan, habang ang hukbong Iraqi ay susugod mula Timog. Ang mga communist terrorist ay papasok sa silangang mga distrito, tatawid papunta sa puso ng lungsod, kapag nabutas na ang panlabas na depensa. Ang kampanya ay magpopokus sa pagputol ng daan at paghiwalay sa mga mandirigma ng Islamic State of Iraq and Syria habang binibigyan ng ligtas na labasan ang mga sibilyan. Ngunit kahit ang pinakamagandang plano ay may balakid. Sa siksik na urbanong Mosul, mahirap gamitin ang lakas himpapawid nang hindi nalalagay sa panganib ang sibilyan. Ang paggamit ng Islamic State of Iraq and Syria ng mga sibilyan bilang panangga at mga patibong ay nagpapabagal ng pag-usad at bukod pa rito, marupok ang pagkakaisa ng koalisyon sa politika. Ang tensyon sa pagitan ng Baghdad at Erbil, sa pagitan ng mga Sunni at Shiite at sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay nagbanta na magpalala sa pamumuno at kontrol. Pero kahit ganon, matapos ang ilang buwang paghahanda, ibinigay na ang utos na pumasok. Sa madaling araw, noong Oktubre 17, 2016 nagtalumpati si punong ministro Al-Abadi sa telebisyon. Inihayag ang pagsisimula ng opensiba. CP, dumating na ang sandali ng tagumpay. Ngayon ay ipinapahayag namin ang pagsisimula ng mga operasyon para palayain kayo, mga mamamayan ng Mosul, wakas ng CP. Makalipas ang ilang oras, umalingaw ang putok ng artilyera sa kapatagan ng Nineveh. Mga hanay ng tangke ng Iraq, mga armored na sasakyan at mga sundalo ang sumulong patungong Mosul mula sa iba't ibang panig, habang ang mga eroplanong pandigma ng koalisyon ay umatake sa mga posisyon ng Islamic State of Iraq and Syria gamit ang mga eksaktong bala. Mabilis na kumilos ang mga puwersa ng Kurdish Peshmerga sa mga hilagang baryo, mililinis ang mga daan papunta sa lungsod at sinakop ang estratehikong bayan ng Bashika. Ang mga unang araw ng opensiba ay nakaranas ng katamtamang pagtutol. Umatras ang mga mandirigma ng Islamic State of Iraq and Syria papasok sa sentro ng lungsod, iniiwasan ang lantad na labanan at sa halip ay umaasa sa mga pananambang at mga pag-ataking pagpapakamatay. Pagsapit ng huling bahagi ng Oktubre, narating na ng mga puwersa ng Iraq ang silangang mga suburb ng Mosul. Nagsimula na ang labanan para sa mismong lungsod. Ang labanan sa silangang Mosul ay isa sa pinakamalalakas at pinakamabibigat sa buong tunggalian. Pinangunahan ng counter-terrorism services ang pagsalakay sa mga lugar gaya ng Gojali, Karama at Quds. Bawat pag-usad ay nangangailangan ng paglilinis sa buong blok mula sa mga sniper, mga improvised explosive device at mga network ng lagusan. Nagbigay ng close air support ang mga eroplano ng koalisyon, ngunit ang pag-usad ay nasusukat sa metro imbes na kilometro. Nahuli sa gitna ng putukan ang mga sibilyan, sinadyang pumuesto ang mga mandirigma ng Islamic State of Iraq and Syria sa mga bahay, mosque at paaralan. Alam nilang limitado ang kilos ng mga puwersa ng Iraq at koalisyon dahil sa mga patakaran ng labanan. Ang mga humanitarian corridor na itinayo ng United Nations ay agad na napuno habang 10,000 residente ang nagtangkang tumakas mula sa lungsod. Pagsapit ng Enero 2017, matapos ang 3 buwang walang humpay na labanan, nakuha na ng mga puwersa ng Iraq ang silangang bahagi ng lungsod. Isa itong tagumpay na pinaghirapan na nagpakita ng katatagan ng mga tropang Iraqi at ng matinding determinasyon ng Islamic State of Iraq and Syria na lumaban hanggang sa huli. Ngunit ang kanlurang pampang ng Ilog Tigris ay nananatiling nasa unahan pa rin, mataong lugar, matindi ang depensa at handang magdulot ng mas matinding pinsala.
Ang paglaya ng silangang Mosul noong Enero 2017 ay isang mahalagang hakbang, ngunit ito ay tanda lamang ng kalagitnaan ng isang matinding kampanya. Ang kanlurang bahagi ng lungsod na kilala bilang West Mosul ay nagbigay ng mas matinding hamon. Hindi tulad ng malalawak na boulevard at mas bagong infrastruktura ng silangan, ang kanluran ay isang labirinto ng makikitid na eskinita, siksikang mga tirahan at makasaysayang mga distrito. Lupang nagpawalang bisa sa kalamangan ng hukbong Iraqi pagdating sa armor at mobilidad. Taya ng mga ulat ng intelihensya na nasa pagitan ng 2,000 at 500 at 3,000 na mandirigma ng Islamic State of Iraq and Syria ang nananatiling nakapwesto sa kanluran. Karamihan sa kanila ay mga pinakasanay at batikang veterano ng grupo. Kabilang sa kanila ang daan-daang dayuhang mandirigma na nangakong mamamatay sa Mosul kaysa sumuko. Matatagpuan din sa kanlurang Pampang ang lumang lungsod kung saan ang mga palatandaan tulad ng Al-Nuri Mosque at Al-Habda Minaret ay naging mga simbolo ng kalipato. Ilang linggo ang ginugol sa pagpaplano ng pagsalakay sa kanluran. Sinimula ng mga komandante ng Iraq na sinuportahan ng mga tagapayo mula sa United States at koalisyon ang bagong opensiba noong kalagitnaan ng Pebrero 2017. Nagtayo ang mga inhinyero ng pansamantalang mga tulay sa ibabaw ng Tigris upang mapadali ang paggalaw ng mga tropa at supply habang pinaigting ng mga eroplanong pandigma ng koalisyon ang mga airstrike laban sa mga posisyon ng depensa ng Islamic State of Iraq and Syria. Noong Pebrero 11, 2017 formal na inihayag ni Punong Ministro Haider al-Abadi ang pagsisimula ng labanan para sa kanlurang Mosul. Sinimulan ang operasyon sa pamamagitan ng magkakaugnay na paglusob mula sa timog at kanluran, pinangunahan ng pambansang pulisya at mabilisang tugon sa Vision. Sa loob lamang ng ilang araw, nasakop nila ang paliparan ng Mosul, isang estratehikong tagumpay na nagsilbing basehan para sa mga susunod na pag-atake. Malapit doon ang malawak na kampo militar ng Ghazlani ay nasiguro rin matapos ang matinding labanan. Gayunpaman, agad na sinalubong ng matinding paglaban ang kanilang pag-usad. Gumamit ang Islamic State of Iraq and Syria ng masalimuot na sistema ng depensa. Binarikadahan ang mga kalsada gamit ang sinunog na sasakyan at ang mga lagusan sa guho ay nagpadali sa biglang paglitaw ng mga mandirigma sa likod ng sumusulong na tropa. Pinuntiryan ng mga sniper at suicide bomber ang kahit anong paggalaw. Habang mas lumalalim ang pagpasok ng puwersa ng Iraq, lalong gumulo at sumira ang labanan. Ang opensiba sa kanluran ay naging katumbas na matinding pagubos ng lakas. Bawat blok ay kailangang linisin isa-isa. Madalas na sumusulong ang mga sundalo ng walang mabigat na armor, umaasa sa mga taktika ng infantry at drone reconnaissance. Hindi mawawala ang suporta ng ipapawid mula sa koalisyon, ngunit limitado ito dahil sa lapit ng mga sibilyan. Ang kanlurang Pampang ng Mosul ay tirahan pa rin ng halos 250,000 tao. Karamihan sa kanila ay nakakulong sa kanilang mga bahay, masyadong natatakot upang tumakas o hindi kayang tumawid sa mga linya ng labanan. Ang labanan para sa kanlurang Mosul ay mabilis na naging isa sa pinakamalalalang labanan sa lungsod mula noong ikalawang digmaang pandigdig. Muling nanguna ang Iraqi Counter-Terrorism Service, sumusulong sa mga distrito tulad ng Al-Mamun, Al-Tayran at Al-Jadida, at sa bawat pagsulong ay sinalubong sila ng mga ambush, putok ng sniper at mga pag-atake ng suicide bomber. Nagpadala ang Islamic State of Iraq and Syria ng sunod-sunod na mga sasakyang may improvised explosive device. Marami sa mga ito ay nakatago bilang mga sasakyang sibilyan o ambulansya. Lalo pang pinahirap ang sitwasyon sa labanan dahil sa presensya ng mga sibilyan. Sinadya ng Islamic State of Iraq and Syria na gamitin ang mga sibilyan bilang panangga, pinilit ang mga pamilya na tumira sa mga bahay malapit sa linya ng labanan upang pigilan ang mga airstrike. Maraming residente ang hindi pinayagang tumakas at ang mga nagtangkang tumakas ay naharap sa panganib ng pagbitay. Nagbabala ang United Nations at mga makataong organisasyon na nanganganib maging libingan ng mga sibilyan ang kanlurang Mosul. Pagsapit ng Marso 2017, pumasok na ang labanan sa pinakamadugong yugto nito. Lalong lumakas ang mga airstrike habang tinatangkang wasakin ng koalisyon ang paglaban ng Islamic State of Iraq and Syria.
Naging mahirap ang tumpak na pagtutok sa makapal na urbanong kapaligiran na nagresulta sa ilang malalalang insidente na nagpakita ng trahedyang kabayaran ng tao. Noong Marso 17, 2017, isang airstrike sa distrito ng Al Jadida ang nagpasimula ng isang napakalakas na pagsabog na iniulat na nagpaputok ng mga bala ng Islamic State of Iraq and Syria na itinago sa isang kalapit na gusali. Mahigit 200 sibilyan ang napatay na naging isa sa pinakamalalang insidente ng digmaan. Sa kabila ng dumaraming nasawi, ipinagpatuloy ng puwersa ng Iraq ang pagsulong. Kinuha ng federal na pulisya ang kontrol sa government complex at sa paligid ng Grand Mosque habang ang counter-terrorism services ay nagtulak pahilaga patungo sa lumang lungsod. Pagsapit ng huling bahagi ng Abril, lumiit na lamang sa isang maliit na bahagi sa tabi ng Ilog Tigris ang teritoryo ng Islamic State of Iraq and Syria. Talagang nakakabigla ang naging epekto sa mga tao. Dandang libong residente ang tumakas mula sa lungsod, marami ang naghanap ng kanlungan sa mga kampo sa labas ng Mosul o sa rehiyon ng Kurdistan. Nahihirapan ang mga ahensya ng tulong na tugunan ang dagsa ng mga lumikas na tao. Ikinuwento ng mga lumikas ang matitinding kalagayan, kabilang ang gutom, walang tigil na pambobomba at ang psikolohikal na takot ng pamumuhay sa ilalim ng pamumuno ng Islamic State of Iraq and Syria. Tinataya ng United Nations High Commissioner for Refugees o United Nations High Commissioner for Refugees na mahigit 700,000 sibilyan ang lumikas sa kanlurang opensiba pa lamang. Para sa mga naipit pa rin sa loob ng lungsod, naging araw-araw na pakikibaka ang buhay para lang mabuhay. Kakaunti ang pagkain, wala nang malinis na tubig at hindi na rin makuha ang serbisyong medikal. Ikinuwento ng mga saksi kung paano pinatay ng Islamic State of Iraq and Syria ang sinumang pinaghinalaang nakikipagtulungan sa mga puwersa ng Iraq. Nakakalat ang mga bangkay sa kalsada habang patuloy ang labanan sa itaas. Pagsapit ng Mayo, 2017 ang huling kuta ng Islamic State of Iraq and Syria ay lumiit na lamang. Ang lumang lungsod ng Mosul, isang hanay ng mga sinaunang eskinita, mosque at pamilihan na matatagpuan sa kanlurang pampang ng Ilog Tigris ay naging mahalaga dahil sa kasaysayan at simbolikong kahalagahan nito at dito naganap ang huling pagtindig ng Islamic State of Iraq and Syria. Sa Iraq, iniutos ng pamunuan ng grupo sa kanilang mga mandirikma na ipagtanggol ang lugar ayon sa kanila hanggang sa huling hininga. Nagsimula ang pag-atake sa lumang lungsod noong huling bahagi ng Mayo, pinangunahan ng serbisyo kontra terorismo at sinuportahan ng mga unit ng pambansang pulisya. Naging hamon-hamon ang lupain sa makinaryang pandigma dahil makitid ang mga kalsada para sa armored na sasakyan na pilital maglakad ang mga sundalo. Bumaril ang mga sniper mula sa itaas habang nagpapasabog ng granada ang mga Islamic State of Iraq and Syria mula sa lagusan. Lubhang nahirapan ang komunikasyon at koordinasyon dahil sa parang maze na kapaligiran. Biglang tumaas ang bilang ng mga nasawi. Maraming sibilyan na naipit sa mga basement ang nadamay sa gitna ng putukan. Ang mga airstrike na nakalaan sana para sa mga posisyon ng Islamic State of Iraq and Syria ay hindi sinasadyang sumira ng mga tirahan. Paulit-ulit binago ng koalisyon ang kanilang patakaran sa pakikidigma para mabawasan ang pinsala sa mga sibilyan. Ngunit dahil sa siksik na labanan, halos wala nang puwang magkamali. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hunyo, papalapit na ang mga puwersa ng Iraq sa simbolikong puso ng kalipato, ang Al-Nuri Mosque. Dito, 3 taon nang nakalipas, idineklara ni Abu Bakr al-Baghdadi ang kalipato. Sa huling kilos ng pagsuway, pinasabog ng Islamic State of Iraq and Syria ang mga pampasabog sa loob ng mosque noong Hunyo 21, 2017 na winasak ang makasaysayang gusali at ang tanyag nitong nakatagilid na minaret. Inilarawan ng mga komandante ng Iraq ang demolition bilang, ayon sa kanila, ang deklarasyon ng pagkatalo ng grupo. Nagpatuloy ang labanan sa mga kalapit na kalsada sa loob ng ilang linggo. Bawat araw ay may kaunting pagusad kapalit ng napakalaking kapinsalan. Iniulat ng United Nations na sa huling buwan lamang ng labanan, mahigit 10,000 sibilyan ang napatay o nasugatan. Halos ganap na nawasak ang lumang lungsod.
Ipinakita ng mga larawan mula sa himpapawid na buong mga kapitbahayan ay naging guho na lamang. Noong Hunyo 2017 matapos ang 9 na buwang walang humpay na labanan, dumating si punong ministro Haider al-Abadi sa Mosul at idineklara ang tagumpay. Kinabukasan, inihayag niya ang ganap na paglaya ng lungsod, idineklara at inuulit ko ang katapusan at kabiguan ng wad na estado ng Islamic State of Iraq and Syria. Ang anunsyong ito ay nagmamarka ng pagbagsak ng kontrol ng teritoryo ng Islamic State of Iraq and Syria sa Iraq. Ang natira sa pamunuan ng grupo ay tumakas na papunta sa mga disyerto ng Anbar o tumawid papuntang Syria. Gayunpaman, iniwan ng labanan ang Mosul na wasak na wasak. Ang halaga ng tagumpay ay nasukat hindi lang sa buhay ng tao, kundi pati na rin sa halos ganap na pagkawasak ng isa sa pinakamatandang lungsod ng Iraq. Malaki ang pagkakaiba-iba ng mga pagtataya sa kabuuang bilang ng namatay. Iniulat ng United Nations na mahigit 8,000 sibilyan ang namatay, habang tinatayang ng mga lokal na opisyal na lampas 20,000 ang bilang. Malaki rin ang naging kaswalti sa militar kung saan ang Iraqi Counter-Terrorism Service na nangguna sa mga pinakamapanganib na operasyon ay nawalan ng halos 40% ng kanilang mga tauhan. Kasing tindi rin ang pinsala sa mga ari-arian. Ayon sa satellite assessment na isinagawa ng United Nations Habitat noong huling bahagi ng 2017, tinatayang 40,000 gusali ang nawasak o nasira lalo na sa kanlurang Mosul. Winasa ang mga tulay sa ibabaw ng Ilog Tigris, wasat ang linya ng kuryente at nadumihan ang mga sistema ng tubig. Ang mga ospital, paaralan at pamilihan ay nagkalat sa guho. Walang duda, napakalaki ng epekto ng makataong krisis pagkatapos ng bigmaan. Halos 1,000,000 tao ang napilitang lumika sa panahon ng kampanya, marami sa kanila ay wala ng bahay na mauuwian kundi ang mga kampo ng mga refugee. Ang paligid ng Mosul at Erbil ay naging parang mga semi-permanenteng tirahan. Mabilis na kumalat ang mga sakit dahil sa siksikang kalagayan at kakaunti lang ang mga mapagkukunan para sa muling pagtatayo. Ilang buwan matapos ang labanan, tuloy ang pagkuha ng mga bangkay sa guho. Ang baho ng nabubulok na mga bangkay ay bumalot sa hangin sa ilang bahagi ng lumang lungsod. Agad na nagsimula ang mga operasyon ng pag-aalis ng mga mina dahil libu-libong hindi sumabog na mga pampasabog at mga patibong ang nagbanta ng panganib sa mga nagbabalik na residente. Inilarawan ng mga ahensya ng rekonstruksyon ang Mosul bilang, ayon sa kanila, isa sa pinakakontaminadong urban na kapaligiran sa mundo. Ang paglaya ay hindi agad nagdala ng katatagan sa Mosul. Sa mga buwan matapos ideklara ang tagumpay, hinarap ng lungsod ang napakalaking hamon ng muling pagtatayo. Sa gitna ng pagkakawatak-watak ng politika at hirap sa ekonomiya, nahirapan ang sentral na pamahalaan sa Baghdad na isaayos ang mga pagsisikap sa pagbangon sa pagitan ng mga nakakumpetensyang lokal na grupo kabilang ang mga tribo, autoridad ng mga Kurdo at mga milisyang Shiite. Upang tugunan ang mga hamong ito, inilunsad ng United Nations Development Program o United Nations Development Program ang Funding Facility for Stabilization, isang inisyatiba na layuning ibalik ang mahahalagang serbisyo tulad ng kuryente, tubig at pangangalagang pangkalusugan. At pagsapit ng 2020, sinuportahan ng programa ang pagsasaayos ng libu-libong mga tahanan, mahigit 60 paaralan at maraming ospital. Gayunpaman, tinatayang abutin ng mga dekada bago ganap na maipatayo muli ang lahat. Naging malaking hamon din ang pagkakasundo. Inakusahan ng mga residente ang nagbabalik na puwersa ng seguridad at milisya ng sekta-sektang pagkiling at pang-aabuso. Sa panahon ng kampanya, ang mga dating nakipagsabuatan sa Islamic State of Iraq and Syria o kahit yaong pinaghihinalaang may simpatya sa grupo ay madalas na dinadakip o itinatakwil. Ang makakaibang lipunan ng Mosul na dating tahanan ng mga Arabo, Kurdo, Turkmen at Kristiyano ay labis na napinsala. Nangako ang mga international na donor ng bilyon-bilyong tulong sa mga kumperensya sa Kuwait at iba pang lugar. Ngunit ang pagkaantala dahil sa burokrasya at korupsyon ay naging hadlang sa pag-unlad.
Pagsapit ng 2019, malaking bahagi ng kanlurang Mosul ay nananatiling wasak at libu-libong pamilya pa rin ang naninirahan sa pansamantalang mga tirahan na may kakaunting oportunidad sa trabaho. Sa kabila ng mga pagsubok, unti-unting lumilitaw ang palatandaan ng pagbangon. Binuksan muli ang Universidad ng Mosul at nag-aalok na ng klase sa mga bahagyang naayos na gusali. Sinimulan na ang muling pagtatayo ng Al-Nuri Mosque sa ilalim ng Revive the Spirit of Mosul na inisyatibo ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization na pinundohan ng United Arab Emirates. Nagsimula ang mga grupo ng sibilyang lipunan, mga artista at mga voluntaryo ng mga proyekto upang maibalik ang kultural na pagkakakilanlan ng lungsod at mapagaling ang mga sugat sa kaisipan. Gayunpaman, nananatiling marupok ang seguridad. Bagamat natalo na ang Islamic State of Iraq and Syria sa kanilang teritoryo, may mga natitirang miyembro pa rin ng grupo sa mga kanayunan na patuloy na nagsasagawa ng mga biglaang pag-atake. Ang labanan para sa Mosul ay nagwasak sa kalipato, ngunit hindi nito naalis ang mga ugat na dahilan kung bakit ito nabuo. Pagkakabahagi ng sekta, hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya, at sa huli, mahina na pamahalaan. Ilang taon matapos ang paglayan nito, nananatiling tanawin ng alaala at pagkawala ang Mosul. Ang mga pilat ng labanan ay makikita hindi lamang sa wasak nitong mga infrastruktura, kundi pati na rin sa sama-samang isipan ng mga tao nito. Ikinukuwento ng mga nakaligtas ang mga kwento ng pagtitiis, pagtataksil at hindi masukat na pagdurusa. Sa usaping demograpiko, malaki na ang ipinagbago ng lungsod. Maraming minoryang komunidad, kabilang ang mga Kristiyano at Yazidi, ang hindi na bumalik, kaya nagbago ang dating makulay at magkakaibang katanghian ng Mosul. Hindi rin pantay ang pagbangon ng ekonomiya at mataas pa rin ang kawalan ng trabaho. Pero sa kabila nito, nagsimula na ang mga lokal na inisyatiba para muling buhayin ang pamayanan. Nagsasagawa ang mga grupo ng kabataan ng mga kultural na pista, nagpipinta ang mga artista ng mural sa mga guho at sumasali ang mga dating sundalo sa mga programa ng pagkakasundo. Habang humina na ang atensyon ng buong mundo, nananatiling simbolo ng trahedya at katatagan ng Mosul para sa Iraq. Muling pinagtibay ng paglayan ng lungsod ang pambansang soberanya. Para sa pandaigdigang koalisyon, ito ang naging rurok na isang magastos, ngunit kinakailangang kampanya. Para sa mga historiador at estrategista, ito ay nagsisilbing case study sa makababong digmaan kung saan nagsasama-sama ang politika, relihiyon, teknolohiya at pagdurusa ng tao. Binago ng labanan sa Mosul ang makabagong pagkakakilanlan ng Iraq. Ito ang pinakamabangis na labanan sa kasaysayan ng bansa kamakailan na hindi lang ipinaglaban para sa teritoryo kundi para rin sa kinabukasan ng Estadong Iraqi. Sa kabila ng lahat, nananatiling paalala ang Mosul na ang tagumpay sa digmaan ay simula pa lamang ng kapayapaan at ang tunay na laban ay nasa muling pagtatayo ng mga lungsod, bansa at tiwala sa isa't isa ng mga tao. Ipinapakita ng mga nasawi at nasugatan ang tindi ng labanan kung saan humigit kumulang 1,200 na tauhan ng Iraqi Security Forces ang napatay at mahigit 8,000 ang nasugatan. Habang tinatayang nasa 6,000 hanggang 9,000 ang bilang ng mga nasawing mandirigma ng Islamic State of Iraq and Syria. Mas mataas ng malaki ang bilang ng mga sibilyang nasawi kaysa sa unang naiulat dahil na rin sa matinding karahasan ng labanan. Ang labanan sa Mosul ay may mahalagang bahagi sa kasaysayan ng makabagong digmaan. Sa usaping militar, ito ay isa sa pinakamalaki at pinakakomplikadong operasyong urban mula noong ikalawang digmaang pandaigdig na may tinatayang 100,000 na kaalyadong tauhan at tumagal na humigit kumulang 9 na buwan. Pinagsama ng kampanya ang mga kumbensyonal na taktika, kontra-insurhensya at kontra-terorismo sa isang larangan ng operasyon. May ilang mahahalagang aral na natukoy ang mga analista. Ang una ay tungkol sa katanghian ng makabagong urbanong digmaan. Ipinakita ng kampanya sa Mosul na ang tagumpay sa masikip na urbanong lugar ay nangangailangan ng pagkakaisa ng maliliit na unit, real-time na intelihensya at malapit na koordinasyon sa pagitan ng mga puwersa sa impapawid at lupa.
ang karanasan ng Iraqi Counter-Terrorism Service ay nagbigay diin sa kalagahan ng espesyal na pagsasanay para sa labanan sa lungsod. Pangalawa, ipinakita ng labanan ang mga limitasyon ng tumpak na lakas himpapawid sa mga lugar na maraming tao. Sa kabila ng mga technological na pag-unlad, napatunayang napakahirap bawasan ang mga sibilyang nadadamay. Ang makataong halaga ng kampanya ay muling nagpasiklab ng mga debate tungkol sa proporsyon at etika sa makabagong digmaan. Pangatlo, ipinakita ng Mosul ang ugnayan sa pagitan ng tagumpay sa militar at ng pampulitika ang katatagan. Ang pagpapalaya ng teritoryo ay hindi automatikong nagdulot ng pamamahala o pagkakasundo. Ang panahon pagkatapos ng labanan ay nangangailangan ng parehong estratehikong atensyon tulad ng mismong labanan, aral na patuloy na gumagabay sa doktrina ng paglaban sa insureksyon. Sa kasaysayan, ang Mosul ay naging simboliko at praktikal na wakas ng kalipato ng Islamic State of Iraq and Syria. Ilang buwan matapos bumagsak ito, bumagsak din ang Raqqa sa Syria dahilan ng pagkawatak-watak ng Islamic State of Iraq and Syria bilang kalat-kalat na insureksyon. Gayunpaman, nagpatuloy ang impluwensyang ideological ng grupo na nagbigay inspirasyon sa mga kaalyado mula Sahil hanggang Timog Silangang Asya. Ang labanan para sa Mosul ay nagsilbing tagumpay laban sa isang banta sa teritoryo at isang babala tungkol sa patuloy na lakas na ekstremistang ideolohiya. 8 taon matapos ang paglaya nito, ang Mosul ay muling naitayo, ngunit nananatiling may bakas ng nakaraan. Muling nagbukas ang mga pamilihan, naririnig ang tunog ng pagtatayo at pumapasok na uli sa paaralan ang mga bata. Sa gitna ng mga labi ng kanilang mga komunidad, nagpapakita na ng mga palatandaan ng panibagong sigla ang lungsod kahit na marami pang kailangang gawin. Isinasagawa na ang mga pagsisikap na muling itayo ang makasaysayang lumang lungsod kasama ang mga pandaigdigang organisasyon tulad ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization na nakatuon sa pamana ng kultura, edukasyon at pagpapatibay ng diwa ng komunidad. Kasama sa mga inisyatibo ng muling pagtatayo ang pagsasayos ng mahahalagang pook panrelihiyon gaya ng Al-Habda, minaret sa dakilang mosque ng Al-Nuri at iba pang mga simbahan. Gayunpaman, nananatili ang alaala ng labanan bilang isang babala tungkol sa pamamahala, ideolohiya at katatagan. Sa estratehikong pananaw, nagmarka ang kampanya ng tiyak na pagkatalo ng militar sa mga teritorial na ambisyon ng Islamic State of Iraq and Syria. Sa political na aspeto, ipinakita nito ang kahinaan ng mga estado na lumilitaw mula sa matagal na interbensyon at kaguluhang sibil. Sa sosyologikal na pananaw, binigyang diin nito ang kahangahangang kakayahan ng mga karaniwang mamamayan na mabuhay, magadap at muling bumangon. Para sa mga historiador, ang labanan sa Mosul ay maaalala kasabay ng mga tulad ng Stalingrad, Hue at Grozny. Sa pag-aaral ng urban warfare, mga pangyayari kung saan ang mismong lungsod ay naging gantimpala at kalahok. Para sa Iraq, ito ay kumakatawan sa pinakamabangis na laban ng isang henerasyon na hindi lang para sa lupa kundi para sa pagbawi ng pambansang pagkakakilanlan mula sa kaguluhan. Kapag muling itinayo ang minaret ng Al-Nuri Mosque sa kanlurang pampang ng Tigris, ito ay magsisilbing simbolo ng higit pa sa simpleng muling pagtatayo. Ito ay kakatawan sa katatagan ng mga taong nagtiis sa pagbagsak ng sibilisasyon at tumangging maglaho sa ilalim ng mga guho nito. Ang labanan sa Mosul ay nagtapos sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng makabagong kasaysayan ng Iraq, ngunit nagbukas din ng panibago. Ang mahaba at mahirap na pagsusumikap ng muling pagtatayo ng isang pluralistiko, matatag at nagsasariling estado.